Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Game 5 ng West Finals matchup ng San Antonio Spurs at ng OKC Thunder. Series tied at 2 apiece at gusto nga ng both teams na makatake ng full control sa game na ito. Mahigpit ang depensa ng dalawang koponan to start the game. Dikit nga ang game na ito sa umpisa at hindi nakakalayo sila sa isa't isa. At 1 point nga ay 44-45 ang score. Subalit bigla ngang gumawa ng run ang OKC bago matapos ang first half upang mabao ng 11-point lead by halftime na 69-58 kahit na 4 of 10 lamang sa field si SGA at may 5 turnovers na ay nakapagtala pa rin nga siya ng 19 points dahil sa kanyang 10 of 10 shooting sa free throw line. 14 points din si Alex Caruso in 12 minutes off the bench at 12 points naman si Chet Holmgren on efficient 5 of 6 shooting sa field. Sa Spurs naman ay 11 points sa si Wemby, subalit 2 of 6 lamang ito sa field with only 1 rebound, habang si Champagnie naman ay may 17 points na din. First half pa lang nga ay perfect 20 of 20 na sa free throw line ng OKC Thunder at malaking advantage nga ito. Sa third quarter naman ay lumobo na sa 20 points ang lamang ng OKC matapos na gumawa si Jared McCain na magkakasunod na puntos. Natapos nga ang third quarter na within striking distance pa din naman ng Spurs sa score na 101-91, 10-point lead lamang yan. Sa fourth quarter naman ay sinusubukan pa nga ng Spurs na makabawi subalit hindi nga sila makakuha ng momentum dahil sa mga free throws si SGA. Kahit na 7 of 19 lamang ito sa field ay mayroon nga siyang 17 free throw attempts kaya naman sa huli ay nakagawa pa din nga siya ng higit sa 30 points upang pangunahan ng OKC sa malaking panalo at dahilan para umabante sila sa 3-2 lead and 1 win away para makabalik sa NBA Finals. Isama na din natin sa update na ito na opisyal ng inanunsyo na si Coach Joe Mazzulla ng Boston Celtics ang nag-uwi ng 2025-2026 Coach of the Year Award. Ito nga ay matapos ng pangunahan ng Celtics sa 56 wins and 26 losses na record para sa second best record sa Eastern Conference kahit na wala ang kanilang consistent All-NBA first team member Jason Tatum sa majority ng NBA season na ito. Bukod dyan ay nawawala din nga sa kanilang lineup sila Jrue Holiday, Kristaps Porzingis at Al Horford. Ganun pa man kahit na madami sa kanilang championship lineup ang nawala ay nagawa pa din nga nila na maging competitive at lehitimong contender ngayong season. Hindi naging maganda ang kanyang pag-choke ng 3-1 lead sa playoffs laban sa Philadelphia 76ers. Ngunit regular season award nga ito kaya naman hindi nito apektado ang naging botohan ng mga bumoto. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?